Good morning po mga ma'am sir. Ito po yung parcel ko na from Sulitzilla. Unfortunately wala akong unboxing video kasi excited ako nung buksan dumating yung parcel. Pero wala naman ako naging issue sa natanggap ko na package. So kompleto naman lahat yung freebies at saka yung unit. Walang problema. Wala pong UP. So no issues po ako sa na-receive kong package. Kaya ito yun. Sinara ko to no, kasi isa sa uli pinasana sa GNT. Kaya ito yung original package from Sulitzilla. So as you can see, yung bubble wrap buo pa, walang dent talaga sa pag-deliver ng package. Saka ito yung second item na order ko, yung 30 watts charger ng Google. Saka ito yung unofficial box ng Google Pixel 6. So ito yung item, kumpleto pa lahat. Ito yung clear case, Surf TPU clear case, and ang unit mismo. Sa unit mismo wala naman akong naging issue sa physical itsura niya. Ang problema ko lang talaga, after mga 1 hour higit na paggamit ko, so bumaba na yung battery niya, saka ko naisip na i-charge yung phone. So unfortunately nung ni-try ko siya i-charge, hindi po nagcha-charge yung unit. So ito, pakita natin ito. Ito yung extension wire. So para ma-check natin kung mayroon tong kuryente, i-charge natin yung wireless na smartwatch ko. So ayan, charging po. So means may kuryente po ito. So ngayon, papalitan natin ng ito, i-charge natin si Pixel 6. Hindi ko pa matry ito kasi hindi pa dumating yung Type-C to Type-C cable ko. So hindi ko pa masubukan. Pero as expected pa rin, dapat gagana pa rin si Type-C kahit ibang brand, 'di ba? Kahit anong brand ng charger, dapat gagana pa rin to yung cellphone, hindi siya rely sa kanyang specific charger, di ba? So ayun, yun yung kasi pag i-charge natin gamit yung power bank, di ba? Hindi natin to magagamit. So ito lang ang cord niya ng Type-C. So ayun, hindi talaga siya nag-charge. So i-on natin yung device. Ay, volume pa. Ayan, nagbo-boot up naman. Ayan, tsaka na-install ko na pala yung tempered glass nito kasi akala ko nga walang issue eh. Excited na akong gamitin, kaya ayun, nalagay ko na. Tapos ayan, malapit na nga itong malubat oh. So charge natin. So saksak natin sa charger. Then ito, okay, kita nyo, iyan, wala talagang nangyayari. Wala talaga, hindi talaga nagdi-detect yung charger. Sinubukan ko na nga ng ibang charger nung sa asawa ko, kaya lang wala siya dito eh. Umuwi siya sa kanila, so hindi ko mapakita. Pero itong charger ko is from my Huawei P30 Pro, yung gamit ko sa pag-video. Fast charging ito kasi 40 watts ito eh. Dapat gagana talaga. Ayan, wala talaga oh. Then ayun, sa settings, battery 11% pa rin, hindi talaga not charging yung status nyo. Battery not charging, ayun, nakasaksak na, wala na yung case pa sakaling
maapektuhan ng case. Kaya ayan, wala pa rin, wala talaga. Saka may napansin ako, pag i-turn off ko ang phone, turn off ko ang phone, oh, yan, pag ito turn off ko ang phone, saka isaksak ko tong charger, may magdidetect siya, pero ayan, may charging status, pero hindi po tumataas yung battery percentage niya. Nasubukan ko na to nung halos 30 minutes na yung nakasaksak, pero same, kung ano makikita mo ngayon dito, same percentage lang na ang battery percentage niya. So means hindi talaga siya nagcha-charge, pero nadidetect siya na may nakasaksak na charger. Kaya lang lang pumapasok yata na, iwan ko kung hardware issue to or software issue, pero sa mga nag-reviews ng mga buyers sa same seller, wala naman akong nakitang same problem. So isolated lang ata ito sa akin, malas nga. Ayan, so wala talaga, hindi talaga siya nagcha-charge. So wala po akong problema sa packaging. All units po is freebies and unit po kompleto lahat yung natanggap ko. The only issue is ang cellphone na mismo, hardware o issue at ito, at baka sakaling kailangan na talagang palitan yung battery nito or sira ng battery. Iwan ko kung anong problema nito. Kaya ayan, hindi ko ito magamit kasi malulubat talaga. Saka nung nag-charge ako na naka-off yung phone, mga around 20% ata yun. Tapos pagbalik ko, bumagsak siya na to 15%. So nabawasan pa yung percentage niya even if naka-turn off yung phone. So yun, naghihinalan ako, may sira talaga sa battery nito. Ayan. So ito pong proof ko, sana po ay ma-accept kasi medyo malaking pera din tong nabili ko nito, saka utang pa, credit card, saka ayun, hindi ko naman magamit, sayang naman. Malaking ilang taon ko din tong pinagnanasa na mabili. Sa'yo, ayun, hindi ko pa magamit. Kaya nga yung brand new na lang siguro yung bibilhin ko para iwas na lang sa nakakadismaya kasi bad experience. First time ko kasi nang order ng phone online na ganito yung condition ng phone. Although isolated case naman kasi sa mga ibang reviews ng mga buyer, wala naman ako nakita naging problema gaya nito. So ayun na, I hope nga ika-consider yung refund at i-check ni seller yung unit sa kanila mismo. Ayan, no? Bumawas na ng 1% kahit naka-off yung phone at nakasaksak yung charger. So ayun, sana po ay ma-approve yung refund ko at ma-check ng seller itong unit kung may defect talaga, at saka baka sa kanila rin ako bibili ulit ng brand new. Hingi ako ng proof na test nila live itong ang unit bago ipadala, kasi parang na-trauma na ako sa sa ganito medyo malaki kasing pera So ayun, maraming salamat po. I hope na ma-approve yung refund request ko. Salamat.